Bago tayo magsimula, announcement lang JIP. Sa February 6, available na ang Gabunan hoodie at Gabunan t-shirt. Nasa screen ang design JIP. Paunahan na lang dahil limited edition lang yan. At muli, huwag kalimutang mag-comment ng #JD at #JD Films para sa cash prize raffle natin. At syempre, kung sakaling gusto nyong sumali at manalo sa raffle natin ng Gabunan t-shirt, mag-subscribe lang sa channel ng JD. Nariyan ang link sa comment section. Yan lamang. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Nauntog pa si Tatay Ben sa kisame sa sobrang gulat. Mabilis na hinablot ang kamay at may bakas ng galos na naiwan. Nataranta si Nanay Nora. Habang si Busting naman ay nagmistulang statwa na hindi kumukurap ang mata. Umatras si Tatay Ben. Hindi nakakibo at humahangos. Samantala, yung kamay na parang uod ay gumapang papasok ng banga. Sabi ko naman kasi sa'yo, Tay, umalis na po kayo dyan pero hindi kayo nakikinig sa akin. Po tuloy. Totoo ang mga nakikita at sinasabi ko. Isang patunay po yan na hindi ako baliw. Sabi ko naman po sa inyo Wika ni Busting. Marahang tumayo si Tatay Ben. Sumilip sa butas ng banga ngunit wala siyang nakitang kung anuman. Maliban na lang sa buhangin at abo. Dito na naisipan ni Tatay Ben na ipatapon ang banga. Ngunit nang makita muli ang nakaukit na kataga, nag-aalangan ito dahil ang kataga pala ay may malalim na dahilan. Hindi yun kaluluwa. Hindi rin espiritu, Ben. Kung hindi ako nagkakamali, demonyo yung lumitaw. Kailangan nating ipatingin yan sa pare o hindi kaya sa isang manggagamot. Anak, naniniwala ako sa mga kakaibang bagay. Pero ito pa lang ang unang beses ko na makakita at nag-iwan pa ng bakas. Sabi ko na nga ba Di ba Ben, bago natin mabili ang bahay na to, may sinabi na sa atin yung may-ari. May mga kakaibang bagay dito pero hindi naman daw nananakit. Pero anong sabi mo? Binaliwala mo lang Sinabi ko sa'yo na totoo yung mga pinapaliwanag ng anak mo. Pero palagi mo lang akong pinupuna at hindi mo pinapansin yung bata. Wika ni Nanay Nora. Walang ibang reaksyon si Tatay Ben kung hindi ang tumungo. Matapos nun, nagtanong-tanong na sila kung may manggagamot ba sa lugar. Isang Binisaya. Binisaya ang tawag sa manggagamot sa Cebu o mananambal. Isang kapitbahay ang nagngangalang Edna ang nakapagsabi na merong manggagamot ngunit nasa loob ito nakatira. Isang magaling na manggagamot at dinadagsa ng maraming tao. O Nora, anong problema? Bakit ka naman naghahanap ng manggagamot saka parang namumutla ka? Tanong ni Edna. Ang bahay ni Edna ay halos kadikit lang ng tahanan nila Busting. Merong isang pagitang pasilyo na dadaanan papunta sa likod ng maraming taong nakatira. Doon mismo sa gilid ng sapa sa maliliit na tahanan. Ay wala, may ipapatingin lang kami. Kaso mahirap paniwalaan. Basta sa bahay lang. Tugon ni Nanay Nora. Kumunot ang mukha ni Edna. Teka, parang alam ko na kung bakit kayo naghahanap ng albularyo. May nagpaparamdam Alam mo ba yung sinundan yung dating may-ari niyan? Yun din yung problema nila kaya nila binenta Wika ni Edna. Ay teka, pang ilan ba kami na tumira dito? Di ba yung nagbenta yung orihinal na may-ari? Tanong ni Nora. Naku, pamangkin yun ng dating may-ari. Ibinigay sa kanila yung tahanan nung pumunta na sa Amerika yung totoong may-ari ng bahay. Malas yung bahay, Nora.
Gusto ko sanang sabihin sa'yo dati kaso lang baka hindi kayo maniwala eh. Alam mo ba, yung dating nakatira dyan, dalawa yung namatay eh. Isang bata at isang matanda. Sabay silang namatay, Nora. Ayon sa tatay ko, pinatay nung matanda yung bata eh. Apo niya yun. Tapos nagpakamatay din yung matanda pagkatapos. Magmula nun, hindi na tinitiran yung bahay at ibinigay na lang sa kamag-anak eh. Kung alam mo lang, maski yung sinundan nyo eh, namatayan din. Nagkagulo nga dahil inaswang daw. Ewan ko ba samot-sari yung nilalang dyan. Yun nga lang yung malaking katanungan namin ng mga kapitbahay. Ano kayang meron dyan? Pagpapaliwanag ni Edna. Hindi kaagad nakapagsalita si Nora. Napahawak sa dibdib at naupo sa gilid ng bahay si Edna na may hagdang semento. Lumapit naman si Edna at sinabing naiintindihan niya si Nora. Nailalarawan ni Nora sa isip na totoo ang lahat batay na rin sa naging salaysay ni Edna. Kumare naman kita. Ikaw ang lumapit sa akin ng binyagan ng anak mo. Tutulong ako. Sige na, tumayo ka na dyan. Nasaan ba si Ben? Tanong ni Edna. Ayun nga, kasama ng anak ko. Papunta sila sa Santo Niño para magpatulong sa pari eh. Tugon ni Nora. Naku, pasensya ka na. Tanyag ang Cebu sa pagiging malakas sa pananampalataya. Pero wala pang kasagutan kung ano yung nasa bahay niyo eh. Basbas? Ilang beses nang binasbasan yan. Nagkatay pa nga ng 3 itim na baboy tapos ano, wala namang nangyari. Akala nga namin ayos na yung lahat eh. Kasi nakikita naming ayos naman yung kalagayan nyo. Naniniwala ka naman siguro sa mga organikong pamamaraan ano? Halika na, puntahan natin yung manggagamot na tagalahog. Saka alam mo ba Mare, kahit saang dako ka sa Cebu magtanong, tanyag yung manghihilot, mananambal, binisaya o kahit ano paman, sa lahog makikita yun eh. At alam mo ba, iisang manggagamot lang yun. Walang iba kung hindi si Arsenio. Wika ni Edna. Nang mga sandaling iyon, hindi malaman ni Nora ang gagawin. Samot-sari ang tumatakbo sa isipan. Idagdag pa dyan ang natuklasan sa kapitbahay na si Edna. Sa kabila ng lahat ay pumunta pa rin sila sa lahog. Hindi na abala si Arsenio dahil may tagasunod na. Ito ang kanyang anak na natuto na rin ng mga kalaman. Ito ay si Supremo, alias Supremo na ngayon sa kasalukuyang namumuhay pa rin at ipinagpapatuloy ang legasiya ng kanyang ama. Sinabi nila Edna at Nora kay Arsenio ang nangyayari sa bahay. Kumunot ang mukha ni Arsenio. Alam niya ang lihim patungkol sa nakakubli sa tahanan. Hanggang sa sinabi ni Nora ang patungkol sa banga na nasa atik. Banga. Yung makalumang banga na may nakaukit na kataga. Wika ni Arsenio. Paano nyo naman po nalaman ka, Arsenio? Tanong ni Nora. Ngunit hindi nagsalita ang matanda. Seryoso lang ang muka habang nakatingin sa malayo at kita ang malalim na iniisip. Ilang sandali pa, nag-usap si Arsenio at ang anak nitong si Supremo. Ganun po ba, tay? O sige, wala naman pong problema kung isasama niyo ko. Tatapusin ko lang po yung huling pasyente. Tugon ni Supremo. Mas tumaas ang tensyon ni Nora. Dahil kung titignan ang mag-amang manggagamot, tila sobrang delikado ng gagawin nila sa tahanan. Hanggang sa natapos na ni Supremo ang huling pasyente at doon na inilabas ni Arsenio ang mga dadalhin. Isang bag na may kung anong iba't ibang klasing bagay. Nagsuot na din si Arsenio ng medalyong tatsulok na may nakaumbok na mata sa gitna. May benda pa ang kaliwang kamay. Dilaw na tela at may mga maliliit na kataga na parang guhit pang Ehipto.
Umalis na sila kasama ang mag-amang manggagamot. Gabi na nang makarating sa tahanan nila Nora. Para namang sinadya ng tadhana dahil halos sabay lang silang dumating ng pare. May kasamang isang sakristan. Wari magkakilala pa sila ni Arsenio dahil nagkatanguan at nagkamayan pa. Ang pare ay itago na lang natin sa pangalang David. Mabuti naman po nandito kayo, Arsenio. Teka, gaano ba kadelikado at tila narito ang tanyag na manggagamot? Tanong ni Father David. Wala pa sigurong ideya ang pamilya sa totoong nangyayari. Hindi bale, ako na lang po magpapaliwanag pero pagkatapos na. Nga pala, saan ba nakalagay ngayon ang banga? Wika ni Arsenio. Nagmungkahi si Tatay Ben na pumasok sila ng tahanan at naroon ito sa itaas. Hindi naman kumibo ang isa sa kanila. Tahimik lang at sobrang seryoso ng muka. Binuksan ni Tatay Ben ang mga ilaw sa lahat ng pasilyo. Hanggang sa umakyat sila sa hagdan at nang makarating sa ikalawang palapag. Itinuro na ni Tatay Ben ang hagdan papunta sa atik. Nagkatitigan si Arsenio at ang anak niyang si Supremo, habang ang pari naman hawak ang Biblia na may nakaipit na rosaryo. Kumpas ng kumpas ang kamay habang naglalakad paakyat. Huminto ang pare at sinabing napakalakas ng negatibong enerhiya sa lugar. Kahit noong papasok pa lamang sila sa pintuan sa ibaba, nararamdaman niya na ang presensya. Nagpatuloy ang pari sa atik, habang si Tatay Ben naman, nakasunod lang at nasa harap sila ngayon ng tumpok na karton. Sinabi ni Tatay Ben na nasa likod nito ang banga. Hindi nagsalita ang pare. Nagudyat lang ng tango sa sakristan. Sabay kumpas ng kamay na ang ibig sabihin ay alisin ang nakaharang na karton. Hanggang sa bumungad na ang malaking banga. Maniwala man kayo o hindi, napasimbolo ng cross ang pare at parang nakakita ng demonyo. Matapos nun, sunod-sunod na kataga ang binitawan ng pare. Dinukot sa bulsa ang maliit na bote na may tubig at sinabuyan ang bawat kanto ng atik. Nang mga sandaling ito, nasa baba lang sila Arsenio at Supremo, kasama si Busting, Edna at Nora. Hindi na sila makaakyat gawa ng maliit ang espasyo sa taas at hindi sila magkakasya. Hindi mapakali si Busting. Sobrang likot ng mga mata at panay kiskis sa magkabilang palad. Hindi nila kakayanin. Napakalakas po eh. Malakas po yung nasa taas. Saka nagagalit po siya ngayon. Wika ni Busting. Napakunot naman ang mukha ni Arsenio. Tumitig sa bata at sobrang nagtataka. Paano mo naman nasabi yon, bata? Wika ni Arsenio at marahang lumuhod. Hindi nagsalita si Busting. Kaya naman si Nora ang nagsalita. Ipinaliwanag niya na dahil kay Busting nalaman nila ang mga kababalagan at katotohanan sa bahay. Ang akala nga namin nababaliw na ang anak ko. Pero hindi. Nakikita niya ang hindi namin nakikita. Wika ni Nora. Bukas ang ikatlong mata ng bata at hindi lang yan. Malakas din ang premonisyon o pangitain. Nalalaman niya ang mga susunod na mangyayari. Wika ni Arsenio at nilapit nito ang mga mata sa mukha ng bata. Ilang sandali pa, napapitlag si Arsenio na parang nakakita ng sobrang nakakatakot. Napaatras ng kaunti at tumayo. Bakit po, Tay? Ano pong nangyari? Tanong ni Supremo. Ayon kay Arsenio,
May kinalaman ang malakas na enerhiya sa tahanan kaya bumukas ang ikatlong mata ng bata. Ginagamit ito bilang isang kapan para makapagbigay ng abiso na merong nagmamay-ari sa tahanan at ayaw magambala. Dagdag pa ni Arsenio, ipapaliwanag niya ang lahat pagkatapos na mga kailangan niyang gawin sa tahanan. Sa kabilang banda, sila Father David, napapasabak na sa nilalang at halos naiiyak na ang pare dahil talagang malakas ang kaharap. Ilang sandali pa, nagsigawan na sa itaas dahil biglang natumba ang pare. Kagad umakyat si Arsenio, habang ang anak naman ay sumilip sa hagdan. Eto na nga ba? Tulungan niyo ako! Ibaba niyo yung pare at ako na ang susubok dito. Sino kayang gumalaw sa banga at nawala ang selyo? Dapat nasa ibabaw ng abong buhangin. Supremo, anak, ilabas mo ang 2 tawas tapol at 1 kamangyan. Dalian mo! Wika ni Arsenio. Nagkumahog si Tatay Ben at ang sakristan pababa karga ang pare. Pinasok kaagad sa silid ni Busting at doon pinahiga sa katre. Sabi ko na nga ba'y nagagalit na siya eh. Hindi kasi kayo nakikinig. Nay, umalis na po tayo sa bahay. Wika ni Busting habang nangingilid ang luha at baka sa muka ang pagkataranta. Nang maiabot ni Supremo ang ipinag-utos ng ama, kagad gumuhit ng kung ano si Arsenio. Nagpunit na mga karton. Nilagay sa dalang dilaw na panyo na nakalapag sa gitna ng guhit at sinindihan. Nasunog lang ang karton at hindi man lang nangitim ang panyo. Ilang sandali pa, sabay na nilagay ni Arsenio ang tawas tapol at kamangyan sa maliit na apoy. Hinalika ng matanda ang medalyon at may kung anong binabanggit na parang hinahamon ang nasa paligid. Ilang sandali pa, natumba ang banga at dito niya nakita ang paggapang palabas ng nilalang sa banga. Animal kang amaranhig ka. Espiritu ka na nga lang na memerwisyo ka pa. Ganyan ba talaga kademonyo ang isang aswang na hindi nagtagumpay na magpasa ng katangian niya? Sinunog ko pa ang bangkay mo at sinelyohan. Sige, gumapang ka at lumapit sa akin. Wika ni Arsenio, ngunit hindi dumiretso ang nilalang kay Arsenio. Gumapang ito sa dingding na parang gagamba paakyat ng kisame. At kasabay nito, ang nakakairitang tinig na parang pinaghalong daloy ng tubig at huni ng mga palaka. Muling nag-usalang matanda ngunit pasigaw na ng sandaling ito. Habang sila Nora sa baba, Busting at iba pa ay nakikinig lang sa nangyayari sa itaas. Dito na napagtanto ni Nora at ng buong pamilya na si Arsenio pala ang may kinalaman sa nagaganap. Kinilabutan si Nanay Nora sapagkat nabanggit nito ang katagang aswang. Isa sa pinakamahirap na naging pagsubok ng tatay ko ay talunin ng salot sa bahay na ito noon. Binata pa si tatay at kasama niya si Lolo sa turno. May patayan kasing nagaganap. Isang aswang na sobrang tanda na at gustong-gusto nang magpahinga. Kaso nga lang wala ni isa sa pamilya niya ang sumalo. At sa totoo lang, hindi nagpatiwakalang matanda kung hindi kinadena lang nila. Hanggang sa tuluyan ng bumigay ang pagiging amaranhig. Natakot ang pamilya dahil hindi sila kilala. Hindi nila inaasahang pagkakataon, nakapatay ng sariling apo ang matanda. Kinain ng amaranhig ang bata at maging ang dugo ay dinilaan pa hanggang sa maubos. Hindi naman sila pinaniwalaan ng otoridad. Hindi daw aswang kung hindi baliw lang. Ayaw naman nilang ipadala sa mental dahil baka makapinsala ng iba. Kaya lumapit na sila tatay at lolo ko noon. Sinunog nila ang matandang amaranhig at inilagay sa banga. Nilagyan ng buhangin sa dagat para maselyowa ng masamang espiritu. Sa oras kasi na maging amaranhig na ang aswang,
Demonyo na ang humahawak sa katawan nito, maging sa kaluluwa. Kahit patayin pa at kahit anong gawin, mananatili pa rin ito sa lupa. Jinn ang tawag o mapaghiganting kaluluwa. Maraming klase ng jinn pero lahat ng iyon ay masasama. Partikular lamang sa espiritu ng mga taong yumauna na nababalot ng kasamaan. Wika ni Supremo at umakyat na ito sa atik. Gulat na gulat siya nang masilayang nasa kisame ang napakapangit na nilalang. Nasa tapat ito ni Tatay Arsenio na parang nakikipagtagisan ng titig sa matanda. Hindi nakagalaw si Supremo. Inangat ang kanyang kamay para ikumpas pero tila may pumipigil sa kanya. Hanggang sa nakita niya sa gilid ng mga mata si Busting. Nasa tabi na ito ni Supremo at umakyat din ng bata. Panay sigaw naman si Nanay Nora at pinapababa ang bata ngunit hindi ito nakinig. Bumaba ka, Busting. Delikado dito. Wika ni Supremo. Hindi. Hindi ako ang delikado kung hindi kayo. Hindi siya galit sa akin eh. Sa inyo lang. Maputi pa siguro lisanin nyo na lang at babalik na siya sa banga niya. Wala naman siyang gagawin eh. Wika ni Busting. Nang marinig ni Supremo ang salitang banga, kaagad itong nakaisip ng paraan. Kahit sobrang bigat at halos hindi niya maigalaw ang katawan. Sumandal siya sa dingding. Inaabot ang dibisyon na kahoy hanggang sa makarating doon sa banga. Marahan niyang itinayo at tinakpan. Biglang nawala yung nilalang. Nagulat si Arsenio dahil pagtingin niya ay nakita niyang naroon sa tabi ng banga ang anak na si Supremo. Nagbuntong hininga si Arsenio. Lumapit kay Supremo at tumulong sa pagpigil ng takip sa banga na tila may puwersang tumutulak pa itaas. Kunin niyo! Kunin niyo yung panyo ko! Dalian niyo! Mungkahi ni Arsenio kay Supremo. Dali-dali naman itong kinuha ang panyo at nang maiabot sa ama. Tinabon ito sa takip ng banga. Tinalian ng lubid ng kandila. Matapos nun ay natigil na ang puwersa doon sa takip. Bumagsak naman sa sahig si Arsenio at kitang-kita sa mukha ang pagod. Ay nako, ano bang nangyari? Kampante ako sa selyong buhangin. Bakit may gumalaw? Bata Busting, sino ang gumalaw sa banga? Ikaw ba? Wika ni Arsenio. Naku po, hindi po ko. Bigla na lang pong kumalabog dito sa atik kaya inakyat ko. Tapos nakita ko po yung banga na nakatumba. At saka hindi ko nga po alam na may banga dito sa taas eh. Wala pong gumagalaw dyan. Tugon ni Busting. Imposible. Bakit natumba? Ang laki nito at kahit lindol hindi yan matutumba. Maliban na lang sa mga nakikita mong espiritu, Busting. Wala ka bang napansing kakaiba sa itaas? Dito mismo. Oh, sandali, huwag kang umiyak. Tanong ni Arsenio. Mga kaluluwa lang naman po yung nakikita ko dito sa bahay. Teka, may nakita ako dito eh. Basta hindi po yun kaluluwa, parang tao. Mahaba po yung balahibo tapos itim, may matutulis na ngipin. Nakita ko po dyan sa beranda oh, dyan po sa gilid. May pinto po dyan papunta sa maliit na beranda. Hindi lang isang beses ko nakita yun eh. Marami. Minsan nga po, doon po mismo sumisilip sa bintana ng kwarto ko eh. Wika ni Busting. Hindi nakapagsalita si Arsenio. Maging ang anak nitong si Supremo ay napatulala sa mga sinabi ng bata. Nagkatitigan pa ang mag-ama at kita sa muka ang malalim na iniisip. Aswang tay. Aswang ang nagpatumba sa banga na sinelyuhan ng buhangin. Wika ni Supremo. Naniniwala ako sa'yo.
Malakas ang pakiramdam ng batang to at hindi siya nagsisinungaling. Marahil kamag-anak ng aswang ang dating naging amaranhig. Alam ko na ang dahilan kung bakit siya nagtatangka dito. Malaki ang posibilidad na gustong kunin ng aswang na yon ng kapangyarihan ng banga. Ang presensya ng amaranhig ay maaaring gamitin sa pagpapalaganap o ipasa ang pagiging aswang sa ibang tao. Kailangan nating proteksyonan ang ating anak. Bata, kailangan ng lumikas sa mga magulang mo dito, pero dapat maiwan ka. Kakailanganin ko ng tulong mo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa channel. At muli, huwag nating kalimutan na mag-comment ng #JD at #JDFilms para sa raffle natin na cash prize. At syempre, kung gusto nyo makasali sa raffle ng Gabunan t-shirt, mag-subscribe lang sa channel ng JD. Nariyan ang link sa comment section. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.